Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po sa inyong lahat, aming mga kauntahan. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani, at kasama pa rin natin ang walang kupas, ang judge ng bayan, si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge G. Hi, Attorney Al, at hello po sa inyo aming mga kahuntahan. Walang kupas talaga, no? Parang hindi nabibilad sa araw. Oo, correct. Kasi pag binibilad sa araw, di ba, nangungupas. Okay. Ako po, balik po ako doon sa intro. Ako po muli, si Jing Oyenko Nolasco, isa pong dating hukom. Welcome po muli sa People's Court, ang inyong natatanging show sa telebisyon, kung saan natututo po kayo tungkol sa batas at mga isyong legal in a simple and fun way. Yes, Judge. We hope na weekly habit na ng lahat ng ating mga kauntahan ang abangan at panoorin ang People's Court dahil kada linggo may bago kayong natututunan o di kaya ay mas napapalalim pa ang kaalaman ninyo. Just when you thought na alam nyo na ang batas, yun pala ay may madadagdag pa. Yun, I couldn't agree more, Attorney Al. Teka, Attorney Al, March 13 na lang. At March 13 na lang. March 13 na pala. Correct, di ba? O, isang araw na lang, tapos na naman ang buwan ng Marso at papasok na tayo sa second quarter. So, tapos na ang first quarter. Ang bilis talaga ng panahon, ano? True. 3 buwan na ang lumipas since the start of the year, di ba? Naalala niyo pa yung mga New Year's resolution. I think meron tayong isang episode doon, di ba? We discussed the New Year's resolution. Okay, Tapos, eto na, no? Papasok na ang summer. Kaya medyo mainit na rin ang panahon. Huwag lang mainit ang ulo, no? Yes. At mukhang mas iinit pa sa mga darating na araw at linggo. Correct. At dahil dyan, paalala natin sa ating mga kahuntahan na mag-ingat sa heat stroke at dapat laging hydrated. Tandaan niyo po yan, ha? Magpunas po lagi yung cold towel, maglalagay daw nun. Tapos lagi po kayong iinom ng tubig. At sa mga nagbabalak magbakasyon sa mga darating na araw, lalo na po at malapit na ang Holy Week at long holiday ito, ingat po sa biyahe, ingatan ng bagahe, at travel and spend wisely. Yes, and more importantly, enjoy responsibly. Sabi nga sa isang madalas nating nakikitang paalala sa mga tourist spots, take nothing but pictures, leave nothing but footprints, and kill nothing but time. Oh, di ba? Nice one, Attorney Al. Katulad din yan ng isa pang kasabihan na alam natin, no? Collect memories, not things daw. Yan. True. Now, speaking of memories, mga kahuntahan, napanood nyo ba ang previous episode natin na Bawal Bastos? Yung tungkol po sa Safe Spaces Act kasama si Prosecutor Miles Bayro Ferraren? Balikan natin ang episode na yon through the short highlights video. Roll VTR. Under this particular law po, may mga nakalagay po dito ng classification ng mga tao na involved. So, meron po dito sinasabi natin na employer and employee, nakalagay siya. I would just like to inform everyone na although dito po sa law na to, nakalagay ko ano yung employee mismo, hindi nakaspecify actually yung mga employee sa government service. Pero pwede mo kasi sampahan din yung mga nasa government dito under this law. Thank you to our production team for the highlights video. At syempre, maraming salamat kay Prosecutor Miles sa pag-guest niya sa ating show last week at sa simple at practical na discussion tungkol sa Bawal Bastos Law o ang Safe Spaces Act. So, Judge, ano ang takeaway mo from our previous episode? Thank you, Attorney Al. Now, before my takeaways, gusto ko muna rin magpasalamat kay Prosecutor Miles sa pagpapaunlak niya sa ating imbitasyon. And of course, looking forward to have you here again in the show, Prosec Miles. As for my takeaways, ang gusto kong i-stress dun sa discussion natin last week ay ang scope ng Bawal Bastos Law. Now, tandaan po natin mga kauntahan na saklaw nito ang lahat ng tao. Babae, lalaki, LGBTQIA+, bata, matanda.
Ang batas na ito ay pumupuno sa gaps ng ibang mga batas katulad ng Anti-Sexual Harassment Act at pati na rin po ang Revised Penal Code. Kaya, all is fair in the bawal bastos law. Pangalawa, saklaw ng batas ang lahat ng uri ng pambabastos, whether physical, verbal, or even written. At lahat ng places po kasama rito, mapapribado man, publiko, or online man yan. Kapag ang isang tao po ay may expectation ng privacy at safety, dapat safe siya. Correct. Bawal ang bastos sa space na yon, sa safe space na yon. Now, what about you, Attorney Al? Ano naman ang takeaways mo from our episode on the Bawal Bastos Law? Thank you, Judge, for that very comprehensive recap of the scope of the law. Ang sa akin naman ay yung remedy na diniscuss ni Prosecutor Miles, kung saan nagbigay pa nga tayo ng halimbawa. Ayon kay Prosecutor Miles, the local governments are mandated to pass ordinances para mas lalo pang ma-implement ang batas sa mga territorial jurisdiction nila. Para naman sa immediate protection at remedy, ang mga public, private, and commercial establishments ay minamandato na aksyonan ang mga reklamo ng pambabastos. Kaya dun sa example natin na naalala ninyo na kunwari daw, no, nasa mall kami ni Judge at nakita ako ni Judge, di ba? At ano tawag niya, pinituhan niya ako, sabi niya, Hindi marunong pumito. Pasensya. Pero talaga pito, kaya pala wala pumapansin sa akin. Joke lang. At nag-sexual advance siya sa akin. Pwede ko siyang isumbong sa security officers ng mall at pwede siyang hulihin. Ayun. Diba? Pero example lang po yun, mga kauntahan na. Pero kung mangyayari man sa inyo yun, at sana ay hindi mangyari, no? Yes. You have the right to seek assistance from security officers of these establishments o di kaya ay sa mga police officers sa area. Ayun, tama ka doon, Attorney Allen. Thank you for that very practical takeaway. At ulitin ko rin, sisegundahan ko yung sinabi mo, no? Yung sa paghingi ng tulong. Kasi nga, ang unang reaction usually is to freeze, no? Or fight or flight. Now, kung ang immediate reaction nyo po is to freeze at umalis, pagka konting masmasan na po kayo, pinakamainam po na humingi po kayo ng tulong sa kinauukulan, kagaya na nga lang kung sa mall nangyari yon, sa pinakamalapit na security officer. O kaya kung may pulis sa area, manuhan nyo na po, pumunta na kayo agad sa pulis. Now, mga kauntahan, sana po ay marami kayong napulot na aral at tips sa episode na yon. At sana po, ang panalangin po namin ni Attorney Ala, hindi kayo mabiktima ng pambabastos. At sana rin po, sa mga potential perpetrators dyan, huwag nyo na pong gawin. Labag sa batas yan at may kaukulang parusa ng pagkakakulong at multa. Tandaan nyo po yan. Tama, Judge. May kasabihan nga na forewarned is forearmed. Dahil kapag alam mo, mapagkahandaan mo. At yan din ang purpose natin dito sa People's Court, to give you knowledge that empowers you. Dahil ayon nga sa isang kasabihan, puro kasabihan today, Oo nga. knowledge is power. Para tayo mga kandidato sa Little Miss Philippines. Correct. May kasabihan po tayo. Yes, the time is gold. The time is good. Nobody's perfect. Okay yan. Birds that fly. Diba? Practice makes perfect. Practice makes perfect. But Let- nobody's perfect. Yeah. So why practice? Sorry po, wag po kayo Okay, maniwala doon, ha? Oo. Oo, Okay. ayan. So mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood o gusto nyo panoorin ulit ang episode na Bawal Bastos, the Safe Spaces Act, kasama si Prosecutor Miles. Available po ang episode na yan sa ating YouTube channel at Facebook page. Kasama na rin po ang lahat ng past episodes natin. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court sa Facebook and YouTube, then select the episode that you want to watch. And mga kauntahan, if you want to watch the show real time, you can watch People's Court on TV tuwing Webes ng 7 p.m. sa Golden Nation Network or GNN. May replays po ang People's Court sa GNN buong linggo after the initial airing on the latest episode. Kaya abangan nyo po ang replay sa GNN ng Friday lunchtime, Saturday and Sunday at 7 a.m., 4:05 p.m. at 9 p.m., Monday ng 12 noon at 7 p.m., Tuesday ng 4:05 p.m., at Wednesday ng 7 a.m. at 11 p.m. O, Diba? yun. Mapapanood ang GNN sa GSAT DirecTV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at iba pang cable providers, pati na rin sa UHF Channel 47.
And again, kung wala po kayong cable mga kahuntahan or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting shows of GNN but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ibisitahin yung social media accounts ng GSAT. Katulad na lang po ng FB page nila na at GSAT Direct TV. Kung may mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay po kayo na sa tingin nyo ay makikinabang sa ating show at sa ating weekly talakayan tungkol sa batas, please spread the word and share the show. Special mention ang mga law students, mga kukuhan ng bar exam sa September, mga lupon members po na ating mga barangay, mga kapulisan at iba pang mga law enforcers at pati na rin mga customer and public assistance officers ng iba't ibang establishmento. That's right, Attorney Al. And thank you in advance mga kauntahan for sharing and spreading the word. So Attorney Al, dahil nag-special mention ka ng mga iilang grupo ng mga potential viewers natin, mag-special shoutout na tayo sa mga viewers, family, and friends natin. Sure, Judge. Mauna na ako ha. Okay. 3 kasi ang sets of greetings ko. Wow, ang Di ba? konti naman. Sana ginawa mo ng 5. Hindi, 3 kaya pwede ka muna matulog dyan. So, Okay, go. sige. So, well, for both of us naman, itong first greeting ko. Actually, from us, ni Judge Jing at saka entire People's Court family, binabati namin ng congratulations and best wishes ang ating former guest dito sa show na si Attorney Zany Apostol at ang kanyang husband na si Attorney Vlad Tamargo. Wow, congrats. Yes, so Oo. last 2 weeks ago ata sila ang nagpakasal. galing. Hindi nga ako nakapunta eh. Oo. Yun. Anyway, yan. Congratulations and may you have a blissful and a happy life together. Invite namin kayo in a future episode ha, couples edition naman. Tulad nung kina Judge Lisa and Judge Ricky Flores at Judge Irie and Judge Ricky Moldes. Next, I'd like to greet happy homecoming sa mga pinsan ko na sina Kuya Cypher, Ate Tata at Ate Annabel. Hope you'll have a great time dito sa Pinas before kayo bumalik sa US at UK respectively. Lastly, gusto ko mag-shoutout sa Ludis Pension House sa Bangkalport, Carles, Iloilo at sa Gigantes Island Tours and Services. Maraming salamat sa napaka-memorable na Islas de Gigantes trip. Ito lang masasabi ko, Judge. Scallops. Wow. Ang dami scallops. It's overflowing talaga. Basta matakot ka na lang ba? Is this still safe? Oo, Kain ka na kanang kain. Kakabahan ka na. Safe pa ba to? Pero Hindi mo mapigil. Hindi mo mapigilan. Naku, ang Ayan. sarap naman. Sana all. Pero sana nag-uwi ka ng scallops sa kakainis. Bawal daw. Bawal. Ayoko lang Ay, talaga. ayaw lang niya talaga mag-uwi. Pero totoo ba, may pa-unli scallops Yes, sa tour? doon Oh sa my tour. God. Actually, pag ito ha, isang plate ha, na tagang malabundok na scallops yun Oh, ha, wow. 80 pesos. Ah, talaga? Oh, yes. Diyos ko, I mean, nagutom wala ang ako. wala ang scallops ng Kuya Jay sa Oo. Isoria. Ano, syempre kasi naman ini-import na nila yun, di ba? pero yun doon ay talaga naku. free flowing. Parang naglaway tuloy ako. Yes. Ay, nako, sana makapunta rin ako doon. But anyway, congrats to Attorney Zany and Attorney Vlad. At sana nga, gaya na sinabi ni Attorney Al, mag-guest kayo sa isang future Couples Edition episode ng People's Court. And welcome home to your cousins, Attorney Al. thank you. Now, ako naman, magpapasalamat ako sa mga taga Bayview Hotel, lalo na kay Miss Raimi dahil naging maayos ang office strat plan namin doon with overnight stay for some of us. Last March 17 to 18. From check-in to check-out and the strat plan itself, maayos lahat talaga. So, ano siya, kumbaga seamless. Kaya lang meron lang po akong minor suggestion kung mamarapati nyo po. Sana i-waive nyo na po yung additional charge nyo ng electricity fee na 300 pesos per laptop in excess of the first 2 laptops. Oh. Kasi kung dun sa strat plan, okay lang yon dahil hindi naman kami Yeah. gumagamit lahat ng laptops. Pero dun sa, meron kasi kami forthcoming na right shop, gusto na sana namin dun sa Bayview. Correct. Kaya lang, since meron nga additional na 300 pesos per laptop, parang medyo Mabigat yun kasi mabigat lahat na. naman may laptop. Kailangan may Correct, laptop. kailangan kasi right shop nga eh. Correct. So, yun po. Kaya mapipilitan oo. kami na mag-ano ng ibang Correct. venue. Yes, Sayang, kasi oo. gusto namin talaga doon sa Bayview. Maganda yung service nila, yun ang Correct. masasabi ko. And meron pa silang pa-thank you gift sa amin nung pag-alis. Oh, nice. But still, thanks again, Miss Raimi and Bayview. At ito pa pala, masarap yung ano nila, yung egg pie. Pinagmamalaki ng Bayview, masarap and worth na pagmalaki. Masarap talaga. Nice.
And also, congrats to our NALO model employees for 2021 and 2022, Harold D. Nonato and Doms B. Orda respectively, as well as the runners-up na rin. Congratulations. Maraming salamat for your excellent work. Level up pa more, ha? And I look forward to continue working with you for many more years to come. Wow, ayan. So, thanks Bayview and Miss Raimi. Pag na-wave mo yan, 300 pesos per laptop na yan, maraming papasok ng mga customers dyan, di ba? Saka magre-repeat Ipopromote, talaga. yes. At magre-repeat clients talaga yan, Correct, di ba? oo. So anyway, congratulations to Sir Harold and Sir Doms and to the runners-up ng NALO Yes, office. Ayan. So Judge, mag-topic reveal na tayo. Sure, Attorney Al. Bilang ikaw ang in-house civil law expert at ang topic natin ay saklaw ng civil law, ikaw na mag-introduce ng topic natin. Ay, hindi tayong dalawa, Judge, ang mag-introduce. Pero I'll introduce it first with series of questions. Okay. Tapos, syempre, yung topic na natin today. Okay. So, mga kauntahan, nakabili ba kayo ng bahay sa isang subdivision o di kaya ay condo unit at ang bayad ay hulugan or through installment? May na-miss o may di ba kayo nabayaran na installment payment? Gusto nyo bang malaman kung ano ang mga karapatan nyo bilang buyer ng isang real property na binili on installment? Ayun. Kung yes ang sagot nyo mga kahuntahan o kaya nagbabala kayong mag-invest at bumili ng real property, then this episode is for you. Ang topic natin today ay ang Maseda Law. Sa episode na ito ay malalaman natin ang nilalaman ng Maseda Law, ang mga karapatan ng mga buyers ng real property purchase on installment, at ang mga options ng buyers at ng seller kung gustong mag-cancel. Abangan nyo po yan sa ating second at third segments. At abangan din sa ating second segment ang dalawang tanong mula sa inyo, mga kauntahan, na sasagutin namin ni Judge Jing. Kaya wag po kayong aalis mga kahuntahan, ha? Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court and to our Legally Speaking segment. Ako po muli si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hi, Attorney Al. At hello po ulit mga kahuntahan. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po sa second segment natin na pinamagatang Legally Speaking. Now, dito po sa segment na ito, sasagutin natin ang dalawang tanong mula sa ating mga kahuntahan at pagkatapos ay magbibigay tayo ng konting overview or patikim tungkol sa ating topic na Maseda Law. So, Attorney Al, sinong unang sasagot? Bato-bato pick? Well, predetermined na ako sinong sasagot actually by order of the court. Yan. Ay, nako, sige na nga. Wala na ako choice dyan. May order of the court na pala. Ako na ang sasagot sa unang tanong. Ano po ang first question? Ano ka ba? Taga-assumption? Assumption Assumptionist. college. Yeah. Assumption. Kasi wala pa naman ako. Assume na assume. Oo, ma-assume ka rin. Oo. Hindi ko naman sinabi kung sino. Sabi ko lang, by order of the court. Oo. Hindi ko naman sinabing ikaw. Oo. Malay mo ako pala. Oo. O, diba? O, so ikaw na lang. Hindi, pero nag-volunteer ka na. Sabi mo, sige ako na. O sige, ikaw na talaga. Dahil nag-volunteer ka na, di ba? Sige. Okay, so ito na ang first question. Ito ay mula sa isang kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Ruel. Ang tanong niya ay ito. Pinost niya ito sa comment section sa episode 9 on ejectment with Judge Janice Odarbe. Ito yung tanong po, ha? Ang ejectment po ba dapat galing sa korte? Decision po ba dapat ng judge? Pwede po ba mag-ejectment ang DARAB kahit hindi po to rehistradong lupa sa DAR? Saan po ba dapat galing ang desisyon ng ejectment? Yun yung tanong ni Ruel. So, Attorney Al? Okay. Thank you, Judge, for reading Ruel's question. So, Sir Ruel, for clarification,
Ang ejectment na napag-usapan sa episode 9 ay ejectment under Rule 70 of the Rules of Court. Ito ay either forcible entry or unlawful detainer. Forcible entry kapag may dispossession through force, intimidation, strategy, threats, and stealth. Unlawful detainer naman kapag ang right to possess the property ay naging illegal na due to termination of a lease, cancellation of a contract to sell, or withdrawal of tolerance, etc. Yung kaso ng forcible entry at unlawful detainer ay through court action, especially an action filed before the proper first level court. Kaya tama ka, Sir Ruel, na ang court lamang ang pwede magpa-eject sa mga ganong kaso. Pero sa tinanong mo kasi kung may katulad ba na power ang DARAB o ang Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Ang sagot ay depende. Kung ang ejectment ay nagmumula or arising from an agrarian dispute and the implementation of the Agrarian Reform Law. Kaya kung konektado ito sa transfer or paglipat ng covered land from landowners to farm workers, tenants, and other agrarian reform beneficiaries, posible po na magkaroon ng power of ejectment ang DARAB sa Rowell. Okay. Thank you, Attorney Al, for that very comprehensive answer sa tanong ni Sir Rowell. Yes. Okay. I'm ready now for the second question. Okay. Ano ang tanong? At kanino ito galing, Attorney Al? Yes. At saan ito pinost? Ayan. Di ba nagdagdagan? Oo. Dapat 3 items talaga, no? Parang immigration lang. Saka graduate, Oo, may may yearbook yearbook ka. Nasaan ang photo album mo? Yes. Yung baby ka? Correct. Ano ba yan? Nasa lang meron yung certificate ng magulang mo. Ay, nako. Hirap bumiyahe. Diba? May right to travel naman. Bakit yung pinapahirapan? Correct. Anyway, sa ibang topic na, sa ibang episode siguro natin pag-usapan yun. No? Yes. Maganda Yes, for oo. immigration. Yes, Okay. oo nga. Perfect. Okay, in the meantime, ito ang pangalawang tanong. At ang tanong na ito ay mula sa isang kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Marie. Pinost niya ito as comment sa episode 19 on cancellation and correction of entries in the civil registry. Kasama natin doon si Judge Pia Bersamin Emboscado. Ang tanong niya ay, paano po kaya kung yung remarks o annotation ng birth certificate ang mismo ang mali? Yung pinapakorek is Maria to Marie. Ang ginawa sa remarks, quote and quote, the first name of the child is hereby corrected from Maray to Marie. No? So ano po ang gagawin dito? Kasi once lang po pwede magpa-correct. So Judge Jing? Natuwa ako kasi... Kasi nga Marie, oo, kasi Maria ang pangalan. Oo, So Maria. papalitan to Marie, Oo. ang annotation, Maray. Iba yung pangalan talaga. So, thank you, napakabilis siguro mag-type, Oo no? nga Oo. nagkamali na. Ayun. So, thank you, Attorney Allen. Thank you, Marie, for your question. Dapat palang ginamit nating alias kay Marie Maray. Maray na lang, no? Nga Oo. pala. Una, linawin lang natin na kaya sinasabi na once lang pwede magpa-correct dahil ang administrative correction ay for typographical errors only. Once lang talaga magre-request kasi yun lang po ang ground nyo to correct the typo error. But in your case, this is not covered by that limitation dahil iba naman po ang ipapakorect nyo. Ito ang error ng annotation. Ang may mali po ay yung nag-annotate who is an officer of the local civil registrar. It can be corrected kasi inadvertent po yung typing ng annotation. Baka nagmamadali nga correct. siya sa pagtatype. Kaya nagkabaliktad yung dalawang letters. So halip na sasabihin na Maria, dapat yun sanang na-type. Ang na-type niya ay, or naisulat niya ay M-A-R-A-I o Maray. O, Correct. diba? Pero ma'am, mukhang insignificant na yon kasi ang nakuha nyo naman ang gusto nyo, which is ang magamit ang pangalan na Marie. Nakasaad naman sa annotation that the first name of the child is hereby corrected to Marie. Yun. Still, kung concerned pa rin kayo sa pagkakamali ng spelling ng previous name nyo sa annotation, lumapit na po agad doon sa local civil registrar at sabihin nyo na nagkamali ng pagtatype. Makikita naman na ang previous name naman talaga ay Maria at hindi Maray. O, Oo diba? nga, diba? Baka Maray Kari. O, diba? Maray Kari. Yeah. O, diba? Kata. Ikaw na. Ano? Ano mga kanta? Sa dami ng kanta ni Mariah Carey, wala akong maisip. Ayan. So, there you have it. Ayan. Ako na nag-iisip. Nag-iisip ko. Hinihintay ko eh. O, sa sobrang dayos kay Dream Lover na lang.
Ano yun? Or fantasy. Or I One Sweet can't Day. live, bidu-bidu Oh, without yeah, you. Di ba oh. meron I can't live if you do without you. Di ba sa American Idol? Yeah, dati, so iba, sa'yo sa ano, Bulgaria. No, Bulgaria. O hanapin diba? nyo na po yun sa YouTube or sa Oo. Facebook or sa TikTok, no? Oo, yung American Without You. Idol Bulgaria. Oo. Ayan. So there you have it. Thank you very much, Judge, for that very clear answer. And thank you, Marie, for your question. Sana ay makatulong sa iyo at sa problem mo sa annotation sa birth certificate. So mga kauntahan, kung may mga tanong po kayo para sa amin, gaya ni na Ruel and Marie, huwag mag-atubiling mag-message sa amin through Facebook Messenger o di kaya i-post ang inyong questions sa comment section ng mga posts or videos namin sa Facebook at YouTube. Pwede rin po sa TikTok. Sasagutin po namin yan sa abot na aming makakaya. At baka ma-feature din ang tanong nyo sa isang future episode ng People's Court. And Attorney Al, as usual, paalala lang po mga kauntahan ha, yung pagsagot at pag-discuss po namin ni Attorney Al sa mga tanong ninyo ay for legal information purposes only. Yes. Hindi po ito meant to be a legal advice. Gaya nga ng sinasabi sa ating disclaimer na ipinapakita before the start of each segment. Katuulitin din po namin mga kauntahan, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga host ng People's Court at ng mga nagtatanong po sa amin. At kung may pending na kaso na o may namumuong kaso kayo, lumapit po kayo sa isang abogado, private lawyer man o public attorney para mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Yun. So with that, pwede na natin pag-usapan ng pahapyaw ang ating topic on the Maceda Law. Now, Attorney Al, I'm sure naku-curious din ang ating mga Correct. kauntahan. Bakit nga ba ito tinawag na Maceda Law? Ayan, correct. Sa dami ng Maceda, bakit sino ba tong Maceda na to? Oo, yan. Mga kauntahan, at syempre, alam naman to ni Judge, kunwari lang hindi niya alam. Hindi nga pa, sabi ko nga para sa mga kauntahan natin. Okay. O, sige. Ang batas na pag-uusapan natin, ang Republic Act number 6552, ay tinatawag na Maceda Law dahil ang may akda o ang author nito ay ang yumaong senador na si Senator Ernesto Maceda. Pero ang formal title talaga ng batas ay Realty Installment Buyer Act. Yun. Di ba? Parang yun yung pangalan niya, formal name, tapos ang kanyang nickname ay Yes, Maceda Law. correct. Yan. At mas madaling tandaan, no? Pagka ni-refer mo yung batas as Maceda Law kesa yung formal title niya. Correct. Pero dun po sa formal title niya, may idea na tayo agad kung tungkol saan ang batas na ito, di ba? It's about realty installment buyer, sabi nga ng title. Kaya applicable ang batas sa mga bumibili ng real property tulad ng lupa, bahay at kondo, at ang purchase price ay babayaran in installment o hulugan. Kumbaga, may clue na agad. Correct. Realty Installment Buyer. Yan. Yan. But of course, it's not as simple as that. Mas malalaman pa natin kung anong real properties ang covered at hindi covered. At abangan nyo po ang interesting discussion natin mamaya dyan with our special guest. Tama, Judge. Dagdag ko lang na ang batas ay naglalayon ng bigyan ng protection ang mga realty installment buyers. Pero protection from what? Well, ayon sa Section 2 ng batas, it is to protect buyers of real estate on installment payments against onerous and oppressive conditions. Kung ano itong mga onerous and oppressive conditions na ito, mas malalaman din natin yan mamaya. So, Attorney Al, relevant ba sa iyo ang batas na ito? Ayan. Pag-iisip ako. Of course, no? Dahil meron tayong hinuhulugan na bahay sa General Trias, Cavite. Kaya matagal-tagal pa nga bago matapos eh. Pero at least Mga I'm ilang getting years? there. Mga ilang years? Oo, 2029. Oh, malapit na. Oh my God, I started 2014. Oh, diba? Oh my God, who would have thought, no? More than kalahati na ba? Kasi 15 years divided by 2, 7. So, And, 2014, yes. ay lagpas na. Oh my God. Oo, yan, So, sa malapit na. 2029, mag-imbita ka dapat. Yes, oo, housewarming. Oo. Housewarming, luma na yung bahay. Rewarming. Ayan, rewarming. Reheating. Correct. Oh, Yeah, yan, reheating. diba? Gusto ko yan. Iniinit. Magpa-Thanksgiving party ka. correct. Yes, yes. Timbitahan mo ko. Oo, sige. Tapos, syempre, sa'yo lahat ng pagkain, ikaw Ay, hindi, magdadala. ano ka? Ganun talaga. Hindi. Oo, kapag ikaw in-invite, ikaw magdadala ng pagkain. Hindi, magdadala lang ng something. Ganun. Oo, dadalang sige. kita ng Ano, ng housewarming plato.
gift, Wala. plato. Eh, di House pwede ba reheating. chandelier? Gusto ko chandelier para mamukhang social yung Sige, bahay. isang bumbilya. O sige. Kaya going back, kaya tama, oh my God, ganda, no? Oo. So 2029, 29, so that means how many years na lang? 6. Mga 6. Mga less than, ganyan. Oo, kaya tayo, I mean, when you are working hard, when you're Yes. trying to be busy, hindi mo talaga mamamalayan ang panahon. Yeah. At kumakayod talaga tayo, no, para dun sa araw na darating na mapapasa akin na siya. No, mapapasa akin na in absolute title, free from any encumbrance dahil naka-mortgage pa rin siya sa bank. Oh, kaya nga proper talaga ang correct. Thanksgiving reheating. Yes. House reheating party. Yes, si chandelier, Sige, kailan isang bongga bumbilya. talaga. Sige Oo. na. Madali lang isang... Gusto mo Christmas lights Pwede na ba yung lang? chandelier na may kasama electric fan, ganon? Tapos may tali na hinihilang, ganon. Pwede, gusto mo Pwede. gagawa na lang kita. Yung hindi yung SB lang. Sige. Masari ako ng Christmas lights. Okay na yun. Pwede, sige. Anyway, you'll get there. Konti na nga lang, di ba? Now, I'm sure as well, Attorney Al, hindi ka nag-iisa doon, no? Hindi lang hundreds or thousands sa ating mga kababayan ang bumibili ng kanilang mga Correct. bahay, lupa at kondo on installment. Nasa millions sa Filipinos ang hinuhulugan ng kanilang mga tirahan. Kaya I'm sure na excited na ang ating mga kauntahan sa pag-uusapan natin tungkol sa Maseda Law. So, Attorney Al, maganda pa, introduce na natin ang special guest, no? At ikaw ang mag-introduce dahil nga malapit siya sa iyo. Yes. Oh, yes, Judge. It is my pride and pleasure to introduce our special guest. Bakit? Dahil dati ko siyang estudyante, Judge, and I'm a very proud professor. So, our special guest is a graduate of Bachelor of Laws from the Far Eastern University Institute of Law. She also holds a bachelor's degree in secondary education from the University of Santo Tomas. Wow. She was a former associate at the Abad and Abad Associates. Last year, she started her own solo legal practice specializing in realty law. At present, she is also teaching alternative dispute resolution law at the Far Eastern University Institute of Law. Oh, wow naman. Ako, kahit di ko siya naging estudyante, magiging proud din ako sa kanya, no? Especially since ang dami namin pala in common. Pareho kami na undergrad degree, which is Bachelor of Secondary Education. Tapos, pareho kami nagturo sa high school before we entered law. At ano pa nga ba yung isa na ano ko sa kanya kanina eh? Law office, may sarili May sa law sariling law office. office. Meron pa eh. Na yung pagpasok sa law, hindi niya talaga plano. Providential talaga, parang ako rin. Yan. Nice. So without any further ado, we welcome to the People's Court stage, Attorney Janeth Habana. Yes. Hello, Attorney Janeth. Hello. Hello. Welcome, Attorney Janet. Ayan. So, Ayan. yeah. So, welcome to People's Court, Attorney Janet. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming imbitasyon despite your very busy schedule. Yes. It's my pleasure, sir. Thank you for inviting me. Ayan. Thank you, Attorney Janet. Now, the topic is very relevant and timely dahil sa dami ng mga real estate projects. Napaka-competitive ng prices at ang dami mga bumibili. Kaya kailangan malaman ang mga karapatan ng mga buyers natin, di ba? Pero bago ang lahat, may personal question ako. Actually, kami. Ako na lang pala. Hindi pala pwedeng kami. No. Eto, kamusta si Attorney Ala sa professor? Ay, hindi. Joke lang. Hindi yan yung tanong. Ito na ang Good. talagang tanong. No? Baka kasi... Walk out ako dito. With so many, ito na yung talagang tanong. With so many commitments and your busy schedule, plus being a working mom to a pretty baby girl, how do you relax and recharge? Ano ko yung relax ko ngayon is yung baby ko. wow. So yun na yung pinakapahinga ko kasi once na umuwi ka sa bahay, makita mo yung baby mo, lalapit sa mama, and then kiss, Nakatanggal hug and stress. all. Yeah. Wala na, tanggal na lahat ng pagod and stress and recharge ka na for the next day. Wow. Eh, me time. Nagmi-me time ka ba? For now, wala muna. Family time lagi. So every okay. weekend, nagta-travel kami. Pero land travel lang usually. Dito lang muna sa Luzon kasi ayaw pa muna namin siyang i-travel ng malalayo kasi Yes. baby pa Oh, siya. baby pa, So, oo. mga land travel lang within Luzon. Minsan umuwi kami ng province, gano'n. Saan Ganun ang lang po. province mo? For now, originally po, from Mindanao talaga ako. Okay. My mom is from Mindanao, doon din kami lumaki, but my dad is from Iloilo. Ah. So right now po, we are staying in Zambales. So regional network group po. Oo nga, regional network. Oo, baka gusto mo sila Luzon, batiin, Visayas, and kamag-anak Mindanao. mo. Yes, hello from family and friends from Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Guys. So ganyan ko in-introduce ang sarili ko, sir, sa law school. Kaya hindi ako talaga? nakalimutan ng prof ko. Oo. So, Ayan. Oo nga, di ba? Kasi, di ba, you can speak
Cebuano. Yes. Oh, tapos wow. what else? Ano pa Ilonggo. Kasi from Iloilo nag-aral din ako Correct, doon. oo. Habang sa Zambales, Sa ano salita Zambales, doon? nakakaintindi lang Tagalog. ako ng Ilocano, Ilocano. pero hindi ako nakakapagsalita fluently. Oh, di ba? Nice. Ilocano and Zambal kasi ang Yes. Salita Zambales. doon. Di ba? Oh, nice. Multilingual, Oo, hindi lang diba? bay. Oo. Kaya yung baby ko, Oo. tinitrain ko din na multilingual siya. Good, very good. Oo yan. nga, no? Oh, that's good. Naku, gayahin natin talaga si... Ikaw, paano mo gagayahin? Magbe-baby ka na rin. Hindi, gagayahin ko yung marami ako alam na languages. Sa ano niya, Ate Richard, may baby daughter siya na nandoon. Oo. Magbe-baby ka na rin. Ay, hindi. Gusto ko ako yung binibaby. Ayun naman, paging Donnie. na nandito ngayon sa studio. Gusto lang magbe-baby nito. Ay, jowa reveal. Ano, So, joke lang. Ano ka ba? Dati pa na-reveal. Oo nga pala, reveal na pala. Okay. Ano ba Anyway, yan? ayun, Okay. This is naiyakan not ko. about me. Ayan. Okay. O sige, so parang napaka-positive at healthy talaga ng ano no, ng lifestyle na yes. ating special guest. Mga work-life balance. Correct. O, Yan. diba? Anyway, mga kauntahan, umpisa pa lang po yan. Mamaya sa aming Kiss Curie segment, pag-uusapan natin ng masinsinan ang topic natin today. Kaya dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po muli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang walang iba kundi si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello again sa iyo, Attorney Al, at to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. Welcome to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are blessed to have Attorney Janet to talk about the Maceda Law. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Of course. Yan. Mauna ka ulit. Mauna na ako. Sige. So, Attorney Janet, ayon sa Section 2 ng Maceda Law, ang batas ay para protektahan ang buyers of real estate on installment payments against, quote-unquote, onerous and oppressive conditions. Ano-ano ba itong mga madalas na onerous and oppressive conditions na pinapataw sa mga buyers of real properties on installment? Okay, sir. So, para mas mabilis na maintindihan ng ating mga kahuntahan, yung onerous and oppressive condition, ang simpleng term lang po dyan is unfair and unreasonable conditions na pinapataw sa ating mga buyers ng mga sellers or developer. So, para para makarelate yung ating mga kahuntahan, no, siguro actual experience, yung i-example natin ngayon. So, nangunguna dyan, syempre, yung in case of default, all payments made by the buyer will be forfeited in favor of the seller. Okay. So kung hindi ka na nakapagbayad, kahit isang installment lang, wala na. If-forfeit na nung seller or developer, lahat ng binayad mo. So imagine, if nakapagbayad ka na ng 2 years, 3 years, tapos nag-default ka lang ng 1 month, i-forfeit niya agad. So that Parang is yung sa'yo. unfair and unreasonable naman. Correct. So, kung 7.5 years, for example, kay correct, Attorney no? Al, Oo, yes. tapos biglang 1 month, di ka 1 month, makabayad. oo. Lahat ng 7.5 years niya, mafo-forfeit. Yeah. Yun ang unreasonable. yes, Okay, oo. thank you. So yun yung nangunguna, no? So yung pangalawa naman, kasi merong under the law, merong karapatan ang buyer na in case hindi niya na kayang hulugan or bayaran, i-continue ang pagbabayad
nung bahay niya, no, pwede niyang ibenta sa ibang tao or pwede niyang i-assign yung rights niya sa ibang tao. So meron din akong na-encounter na na may condition nakalagay sa kontrata niya, sa contract to sell niya na in case the buyer decides to sell the property to a third person, the buyer cannot advertise the subject property to effect the transfer or the assignment. So paano mo naman mabibenta or ma-assign if hindi mo i-advertise, 'di ba? So isa 'yon, another unreasonable condition na ini-impose sa ating mga buyers. So another one, yung in case yung interest and penalties. So in case may na-encounter akong condition na in case of delinquency, so iba kasi ang default and delinquent So in case of delinquency or kapag late yung bayad mo kahit 1 day lang 'yan, magi-impose ng interest na 1% per day. Wow. May mga ganong condition na ini-impose. In addition to that, meron ding yung default, in case of default, mag-impose din ng interest na 3% to 10% a month, which is very unreasonable naman na hindi kaya talaga ng ating mga buyers. Installment na nga lang yung pagbabayad, i-impose mo pa ng mga ganong condition. So lalong mahihirapan yung mga buyers natin na makabayad. So ilan lamang yon sa mga halimbawa ng oppressive, onerous, or unreasonable or unfair conditions na pinapataw sa mga buyers natin. Which is, yun yung purpose nitong batas na to, na protektahan yung mga buyers natin against those unfair and unreasonable conditions. So yun. Okay. So yun, unreasonable, so ibig sabihin, hindi siya dapat ginagawa or Yes, pinapataw. Yung lahat ng examples na ginamit ni Attorney Janet. Okay, now, next question ako, Attorney Janet. Anong mga properties at agreements ba ang covered at naman ang hindi saklaw ng Macedalo? Kasi kanina, 'di ba, before tayo mag-start, yung ating executive producer na si Mr. Butch Serrano, may tinanong sa iyo, Yes, 'di ba, kung oo. covered ba itong ano nga ba yung tinanong ni Kotse. Sir Butch? Yung Kotse kotse. ba 'yon? Kotse 'yon na kung covered ba siya nitong Macedalo. So, masabi, tamang-tama, magandang pag-usapan ngayon. Ano ang saklaw at anong hindi covered? Okay po. So itong Macedalo kasi, from the title of the law itself, ang kino-cover lang po nito is yung mga transaction or purchase, sale of real estate property. So hindi po nito covered yung mga sale of personal properties like kotse, even if installment ang bayad nyo. So ano lang po ito, real estate property paid via installment. So pero hindi rin po lahat ng real estate properties is covered nito. So Okay. specifically po nakalagay sa batas natin sa Maceda Law na ang covered lang nito is yung mga residential real estate properties. So ano ba itong mga residential real estate properties? So halimbawa, house, lots, house and lots, condominium units, apartments, what else? Townhouses. Yes. So yun lang po yung mga real estate properties na residential. Okay. So yun lang po ang covered ng batas na ito, ng Maceda Law. So specifically din po nakalagay sa batas na yung mga sale of industrial lots, commercial buildings or commercial properties, sale to extinguished tenants or yung pagbebenta to tenants ng lupa, and yung mga sale on mortgage, hindi po ito covered ng Maceda Law. Kahit na installment pa yung payment. Kahit na installment po yung payment noon, hindi po siya covered ng batas kasi specific po na in-exclude siya ng batas. So hindi natin pwedeng i-apply yung batas doon. For example, may follow-up question Yes ako, po. Attorney Janet. Like for example, condo unit, 'di ba? Supposedly magfo-fall siya under the Maceda residential o Maceda Law. Pero like gagamitin tong condo unit not for personal use, not for the residence of that person, pero Commercial. commercial, like papa-Airbnb niya. 'Di ba ang daming ganyan ngayon, yes. bumibili ng condo units tapos kino-convert to Airbnb, ang dami nilang mga units na ganon. Yun ba, assume natin na Binenta.
hindi, O binili, binabayaran. binabayaran niya. Through installment. Tapos yung ginagamit niyang ang pambayad is yung Yeah. Kita niya nakikita doon. niya doon sa Airbnb. Yan ba ay masasakop or protektado pa rin ng Macedalo? Okay po. So, protektado pa rin siya ng Macedalo kasi ang main classification or main Yes. purpose naman ng condominium unit is for residential purposes. So, covered pa rin po siya as far as the law is Kahit na concerned. ginamit siya for commercial. Yes po. So, mga ibang agency naman yung pwedeng humabol sa kanya or halimbawa, administration ng kondo, pwede siyang i-reprimand na hindi pwede yung ginagawa niya. But as far as Macedalo is concerned, Protected. protected pa siya. rin po si buyer. Oh, ayan. Correct. Mga Ayan. kahuntahan, kung gusto niyo mag-ano ng condo units for Airbnb, O, ayan. pwede. So, Usong-uso. Covered pa rin, hindi na forfeit yung benefits nila. Yes. Yes, Tama, po. tama. Kaya importanteng yan. Ayan, okay. itanong. So, the next question is, ano ang MITSA o Operative Act para mag-apply ang Macedalo? Is this available to all buyers even if religiously paying naman ng kanilang installments? Okay, so yung Macedalo po, nag-a-apply lang siya kapag yung buyer ay nag-default na sa monthly payment niya. So, halimbawa dito, yung buyer na to is regularly nagbabayad naman siya and i-continue naman talaga niya yung pagbili ng property, hindi mag-a-apply dito yung Macedalo. Kasi kung halimbawa naman, we have to remember na under Macedalo, no, itong mga karapatan na to na nakalagay sa batas is karapatan ng buyer, not karapatan ng seller. So in case halimbawa may mga instances na si seller gusto niyang i-cancel yung contract kahit naman nagbabayad yung si buyer, hindi pwede. Hindi pwedeng gawin ni seller yun. Oo. So, Correct. So, dapat it's the buyer's default. yes, sir. No? Okay. Hindi yung seller's default. no? Yes po, Or kasi pag decision. seller's default, hindi lang 50% ang i-claim na refund ng full 100%. with damages pa kasi Correct. hindi ka nag-deliver. Correct. Kaya So, nga, ibang batas Iba naman po naman yung yan. nag-cover nun. So, from what Attorney Al mentioned, na ito, buyer's default. So, ito yung next question ko naman. Kung buyer's default yun, ano ba ang karapatan ng buyer na yun nga, kapag hindi nakapaghulog or nag-default siya dun sa installment payments niya? Okay, so kailangan po muna nating i-classify yung two kinds of buyer na qualified dito or protected under the Macedalo. So, ang operative years kasi dito is 2 years. Okay. So, ang first kind of buyer is yung buyer na nakapaghulog na or nakapag-down payment na monthly installment of at least 2 years. And then yung second kind of buyer naman, yung mga buyer na less than 2 years yung naihulog nila. So magkaiba po kasi yung karapatan and remedies na binibigay ng batas doon sa dalawang uri ng buyer. So, talakayin natin yung unang kind ng buyer, no? So yung at least 2 months na yung naihulog niya. So meron siyang guaranteed na dalawang karapatan under Macedalo. So, unang-una po is yung grace period. So, in case nag-default siya, hindi pwedeng i-cancel agad ni buyer yung kanyang contract to sell. So, meron siyang guaranteed grace period na 2 months under the law. Kasi, naka-fix po sa batas kasi kung ilan yung grace period na ibinibigay sa defaulting buyer. So, it's 1 month for every year of installment paid. So kung at least 2 years ka nang nakapagbayad, may guaranteed 2 years ka na, or 2 months rather, 2 months na grace period. So kung halimbawa, 3 years ka nang naguhulog, meron kang guaranteed grace period na 3 months. 3 months. Okay, 3 months. So ano-ano yung mga pwede mong gawin during the 3-month period? Kasi grace period yun na binibigay sa'yo. So, syempre, isip-isip ka, di ba? Yes. During the 3-month period. Kasi, Hanap ka ng ng source na para pambayad dun sa mo. yes, pwede yun. Pwede mong gawin yun. So, pag-iisipan mo during the 3-month period kung ano ba yung gagawin mo. So, nakalagay din sa batas kung ano-ano yung mga remedies na available kay buyer during the grace period. So, halimbawa, una na dito, karapatan ni buyer na magbayad, nabayaran yung installment niya, yung kung saan siya nag-default without additional interest na, di ba? Kasi usually ini-impose yun ni seller na kapag default ka, may interest agad. Hindi po. Kasi kung meron kang grace period, karapatan mo under the law na bayaran yung installment mo without additional interest. Okay? So yun po yung unang option ni buyer during the 3-month period. So pangalawang option or
pwede niyang pag-isipan is itutuloy ko pa ba itong pagbabayad nitong nung na-purchase ko na property or ibibenta ko na lang or i-assign ko na lang Oh, sa yung pasalo. yes, o yung pasalo. assumption po ng ito yung mga pasalo, yan. Correct. Pero pwede naman po yun, and nakalagay din po yun sa batas, na karapatan ni buyer yun. As long as ginawa ni buyer yun during the grace period and before the actual cancellation of the contract. Kasi kung na-cancel na ni seller, wala ka ng right. Paano mo pa i-assign? Wala ka Yes, ng right. correct. So yun po yung pwedeng second option ni buyer during the grace period. So meron pa siyang pangatlong pwedeng pangatlo niya na pwede niyang gawin during the grace period. Nakapag-decide siya, meron siyang nakitang racket, halimbawa. Sige, itutuloy ko na to. So, pwede niyang bayaran in full. Kung halimbawa, malaki yung racket niya, in full. Para hindi na siya mag-installment, pwede niyang bayaran in full without additional interest. Or pwede din siyang magbayad up to a certain installment lang. So halimbawa, itong available cash on hand ko, kayang i-cover yung 3 years installment ko. So babayaran ko up to 3 years. Parang advance. Advance, yes. Parang Oo. sa'yo, halimbawa, Yeah, no? sobrang YouTube channel mo. Hanggang 2026. Yeah. So alam na ha, mga kautahan. Please follow, subscribe, and share. Yeah. At panoorin yung videos ko, don't skip the ads. Para mabayaran ko na ng buo yung utang ko. So hanggang 2026, ang ganun. So pwede. maganda. Tapos walang yun, walang Walang penalty, walang interest. Yes, Kasi iba opo. kasi, pag pre-terminate mo, may penalty. Opo. Okay, nice. So isa din yun, may mga condition din na ini-impose na gano'n ang Yes, seller na minsan. bawal, Na kapag bawal. nagbayad ka ng full, may na-encounter din ako na 300,000 yung penalty na ini-impose kapag Grabe. terminate yung yung contract mo kasi babayaran mo ng buo. Which is kasi hindi na sila kikita. Syempre, kasi binayaran mo na ng buo eh. So but under the law, pwede kang magbayad ng walang additional interest. Okay? So yun po yung mga pwedeng gawin ni seller during the grace ni buyer rather during the grace period. Okay? So yung pangalawang karapatan naman ni buyer na nakapaghulog na ng at least 2 years is yung right to refund in case of cancellation. So kasi entitled ka lang to refund if na-cancel na yung contract. Kasi kung hindi naman na-cancel, hindi mo pwedeng i-refund. So dito sa refund na to, nakalagay sa batas na in case the buyer cancels the contract or in case the seller cancels the contract, the buyer is entitled to 50% equivalent of all payments made or yun yung tinatawag na cash surrender value. So dito sa computation, kailangan kasama lahat, yung mga down payment niya, yung mga yung interest po hindi kasama. Opo. Yung reservation or yung option money na tinatawag, dapat kasama po lahat sa computation para mag-come up tayo doon sa kung magkano ba yung cash surrender value ni buyer. Okay? Pwede ba tumaas yun o 50% lang talaga? Kasi nakalagay po sa batas na 50%. Pero in reality, sir, in practice, mas mababa pa talaga sa 50%. Kasi, Kasi dami nila. like yung mga commission halimbawa ng broker or ng seller, binabawas na po doon. So, yung interest, the fact na hindi kasama yun. Yeah. Kasi di ba pagka nagbabayad ka Oo, sa interest naman mapupunta yun. Para noon, more than half yata sa interest eh. Correct so pagka, nga, no? Oo. yung iba nag-iisip sila, okay, may cash surrender value. So they think nakasama yung interest doon. Kasi based doon sa monthly amortization nila. Tapos pagka binigyan ng computation, sobrang maliit doon sa expectations nila. Kasi nga, tanggal si interest. Diba? Ayun. Okay. So, yun po yung mga karapatan ni buyer na nakapaghulog na ng at least 2 years. Okay? So, doon naman po tayo sa second kind of buyer. So, itong buyer na to, hindi siya nakapaghulog ng at least 2 years o less than 2 years. So, ang binibigay na karapatan sa kanya under the law is yung grace period din. So, pero wala siya, ang guaranteed lang ng batas na grace period sa kay buyer na nakapaghulog na ng less than 2 years lang is not less than 60 days yung grace period na binibigay sa kanya. So dito sa grace period na to, same din. Etong si buyer, yun din yung mga karapatan niya is pwede niyang bayaran yung installment niya without additional interest. Pwede niyang ibenta or i-assign yung
Yung property. yung property niya. So same lang doon sa mga karapatan nung unang kind ng buyer. However, etong second kind of buyer is wala siyang right to refund in case of Yun ang cancellation of contract. contract. So yun lang yun lang po yung kaibahan nilang dalawa. So would you recommend na, alam mo yun, kung nakaka more than 1 year ka na rin, wag mong i-cancel or wag kang magpapa-default kasi nga wala kang makukuhang cash surrender value. Hintayin mo na lang na lumagpas ka ng 2 years. Opo. No? Pero syempre, ang advice Mahirap pa rin, din, oo. mahirap din kasi kung walang-wala talaga. Opo. No? Okay. Pero so that's the difference, no. So ang parang reckoning point is kung ilang years na nagbabayad yung buyer. Yes po. Ayun. Kaya clarify ko lang ulit. Yung solo, kung less than 2 years, yung grace period natin ulit para lang malinaw sa ating mga kahuntahan. Kasi di ba pagka more than 2 years, parang guaranteed ka ng at least 60 days kung 2 years ka nakabayad. Pag diba? more 1 than year. 2 years, it's 1 1 month for every year of of Oo nga, 1 payment. month, yun nga, 60 Oo, days. Kaya oo. nga, parang So, almost kung 2 oo. years, di parang meron parang ka 2 ng 60 months. days, 2 Yeah, months. correct, oo. O yun, so parang kung 3 years, di 3 months. Pagka below 2 years, ano yung minimum na po pwede? Kasi kayo nabanggit 60 mo, days. not, 60 days. not yun. less than Not 60 less than days. 60. Not Yes. less than 60 Not less, days. so minimum niya talaga is 60 Oo, days. 60 days. And meron pang extension din yan. So umaabot yan usually ng 90 days. Yes, Kasi kasi ang yun yung cancellation, next, ang cancellation kasi ng contract po, kailangan within 30 days upon the receipt ni buyer ng notice of cancellation, tsaka pa lang pwedeng i-cancel talaga yung At- contract. Ano po yung At period, paalisin no? nung Opo. So buyer. within that period, so 60 plus 30, Yeah. pwede So pa ring yun na. pwede pa ring magbayad si buyer during that period. Correct. So yan Okay. ha, maliwanag. Okay. Alright, kayo na to. Actually, Sa'yo. meron pa tayong isang tanong dapat. oo. Kapag voluntarily nag-cancel na, dapat Yeah. ikaw Oh, sige, okay. Number 5. Okay, so ito yung next question. Kapag ang buyer, ang voluntarily na mag-cancel ng contract kasi di na kaya, meron ba siyang, ano ba, ganun, more than 2 years, pwede ba siyang mag-avail ng cash surrender value? Yes, sir. Pwede pa rin. Kasi nga, itong batas na ito is para protektahan itong mga buyer na to. So, Okay. defaulting buyer, hindi pwedeng si seller yung mag-cancel dito. So, in case halimbawa at any given time, at any given point, nag-decide si buyer na hindi ko na kaya, yes. mahirap na akong magbayad, pwede siyang mag-send ng demand to rescind the contract doon sa buyer. Correct. Meron pala akong ano dyan, naalala ko lang. Pagka-delinquent buyer ka in a contract involving real property, marireport ka ba sa Credit Information Yan, Corporation? yan. makaka-affect Katulad pa yun. nung, di ba, makaka-affect ba sa creditability Credit, mo yan? credit oo? standing. Credit standing. Kasi di ba alam ko, pagka sa bangko, sa telecom, Credit di ba, card. credit card mo, ganyan, nire-report yan. So dito ganun din? I think, sir, dito, hindi. Kasi hindi naman banking or financial institution, hindi naman sa banking or financial institution nagbabayad si buyer, kundi sa developer or sa seller. So, ito yung tinatawag na in-house financing. So, directly nagbabayad siya sa developer or seller. Okay. Ayun. Okay. Yung Sige. last 2 questions natin, baka pwede na natin Sige. tuhugin para Correct. isang explanation na lang si Attorney Janet. So, yung first one is, pagka magkiklaim ka ng cash surrender value, paano yung process at ano yung time frame for that? And second, paano kung merong mga sellers na ayaw sumunod? Halimbawa, alam na ng buyer itong masedalo, sasabihin sa seller, ito po nakalagay sa batas, tapos ayaw sumunod nung seller. Kanino pwede magsumbong ang buyer at anong pwede niyang gawin? Tinuhog na natin para Yes, correct. Ayan, Okay, so usually kasi ganyan talaga yung Oo. yung nangyayari in Mahirapan practice, yung mga no? buyer. Yes. Yes. So kasi ang initial step naman kasi dyan is si buyer talaga ang mag-initiate kasi siya yung nakakaalam sa financial status niya na hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang maghulog pa. So, kailangan ko nang i-cancel ang itong contract to sell ko. So, ang unang-una niyang gagawin is magde-demand siya kay kay okay. seller or kay developer. Not necessarily na demand letter na galing sa lawyer Parang or notice. Yes, Notice notice lang. lang. And usually through her agent or her The broker kasi siya naman yung directly nakakausap ni ni buyer and si agent or si broker siya naman yung magi-inform sa seller na nagre-request na for cancellation itong si buyer. Pero kadalasan
hindi ito pinapansin ng mga developer. Pero meron akong na-encounter, Judge, no, and, Sir Al, natuwa ako sa isang developer. Malaking developer sila. In all fairness to them. So meron akong case na yun nga, itong refund. So, nagre-request kami ng cash surrender value. So, sinulatan lang namin sa email lang. Sinulatan lang namin sa email. And then, yung reply nila, although matagal, pero may reply sila na binigyan na kami ng computation kung magkano yung cash surrender value. So, meron po talagang mga sellers na sumusunod dito sa batas na to at hindi nila pinapahirapan yung mga buyers nila. Correct. Tapos, meron naman din po akong na-encounter na developer na ang sagot lang sa amin, mag-file na lang kayo ng case. Ay, grabe. Yan. Ako. Yan po yung usual na nangyayari. Kasi so far, isang developer pa lang po ang na-encounter ko na nagbigay sa amin ng computation ng cash surrender value. The rest, mag-file na lang daw ng So yun ang ng case. remedy ng buyer. Pagka ayaw sumunod ng seller dun sa Macedalo, magpa-file ng case. Yes po. Okay, so ang tanong saan siya magpa-file? Okay, Saan so- at anong kaso? At anong Oo kaso? po. Oo. Ayan. So ito kasi, so in case hindi nag-agree si developer or seller no na makipag-negotiate kay buyer regarding the cash surrender value. So merong dalawang option si buyer. Kasi first is yung sa DSUD na Department of Settlement urban settlement. Okay. Okay, so doon. And yung isa is yung sa tinatawag na HSAC or yung Yung dati HLURB ata. yes, yan, yan diba? yung adjudicatory power ng ng HLURB nalipat na dito sa HSAC or sa Adjudication Commission. Okay? So yung sa DSUD, yung sa unang department kung saan pwedeng lumapit si buyer, conciliation lang po ito. Okay. Request lang po. So ang pwede lang magawa ng department is i-endorse. I-endorse yung request ni buyer doon kay seller na makipag-conciliate, makipag-meeting sa kanila para naman mapag-usapan yung cash surrender value ni buyer. But yun nga po, request lang siya. So usually hindi ito pinapansin ng mga developer and seller. Ang kagandahan lang po kasi dito is walang filing fee dito. Kasi okay. assistance lang siya. Yes. So similar ito sa ating SENA, no? Yes, Sa SENA correct. and Sa labor cases. Okay? So kung walang filing fee, so walang additional na gastos kay So, kay kay buyer. buyer, 'di ba? So pero kung hindi nga talaga nag-appear during the conciliation si seller, walang magagawa si buyer. So no choice siya kundi pumunta dito sa HSAC or sa Adjudication Commission. So ito na yung parang formal complaint na. So magfa-file na dito si buyer ng verified complaint. Okay? So upon receipt ng verified complaint, so mag-i-issue na ng summons itong si Regional Adjudication Board para mag-appear si developer or si seller sa mediation, which is mandatory. Mandatory yung kasi may contempt power din itong si HSAC. So kung hindi nag-appear, Quasi-judicial agency kasi yan. yes po, purely quasi-judicial itong si HSAC. So may power siya to compel the seller na umattend during the mediation. At Okay? may power din siya to compel execution, no? Yes po, opo. To order the Parang payment. talaga. Opo. Parang court din talaga. Yes po. Parang Okay. ito na yung NLRC nga Yes, natin. para sa labor Oo. cases. So ito, same with NLRC, may May filing. position papers. Yes po, may Filing position fee, papers, position may paper. filing fees. Pero ang kaibahan po nito sa NLRC natin, ang counsel or ang appearance of lawyer is optional. Hindi dito required sa ang lawyer. HSAC, okay. Oo, sa HSAC kasi meron po silang mga naka-upload na template okay. na pwedeng gamitin ng mga buyers in case mag-file Okay. sila ng complaint. So lahat Yeah. nakalagay na doon, i-fill na lang nung buyer itong mga kung ano yung mga information na kailangan. So again po, hindi required ang lawyer or appearance of counsel in HSAC para po makapag-file kayo ng verified complaint para sa inyong cash surrender value. But it is always wise to have one, okay? Correct. Okay. Ayan, o di ba dami nating natutunan mga kauntahan. Unfortunately, as much as we want to keep Attorney Janet here with us, that's all the time we have. Maraming salamat Attorney Janet for sharing your expertise and knowledge, especially yung experience mo talaga dyan sa proseso. Yes po. Oo nga Ayan, thank you. Thank you po, thank you. Oo, thank you ulit, Attorney Janet. Ang galing niya kasi nga based on experience na ano niya Yes, talaga oo. kung ano yung proper at ano
ano ang hindi. At I'm sure maraming natutunan ng ating mga kahuntahan, lalo na nga dun sa mga rights nila as buyers under the Maceda Law no, for real estate like bahay, lupa, kondo. Now, bago tayo magtapos, meron ka bang pabaon or paalala sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa ating topic on the Maceda Law? You may now address them. Okay, so mga kahuntahan natin, no, I know lahat naman tayo gusto nating magkaroon ng sarili nating bahay na nakapangalan talaga sa atin, or hindi lang bahay, house and lot na talagang nakalagay sa pangalan natin yung title, no. Pero bago tayo pumirma ng kontrata or bago tayo mag-decide na bumili, isipin muna nating mabuti, pag-isipan nating mabuti. So ang sinasuggest ko or ina-advise ko lagi sa mga clients na lumalapit sa akin is financial check. Financial check. So, ang nag-devise ako ng ano dyan, no, ng parang Health check, yes, kumbaga. health check, financial health check. Meron akong tinatawag na 555 na binibigay ko sa mga na ina-advise ko sa mga clients ko. So, first 5 is yung present situation mo. 5, so meron ka ng enough savings para ma-cover yung down payment na nire-require ni seller or ni developer. But hindi enough yon. Don't stop there. Kailangan meron ka pang at least 5 months worth na magsusurvive ka for your living expenses for the next 5 months. And then, yung another 5 is look 5 years back. So, i-check mo, for the last 5 years ba, financially stable ako? Nakapag-provide ba ako ng maayos sa mga needs ko? Hindi ba ako masyadong nahirapan? Okay? So, and next is look 5 years forward. Okay? So, for the next 5 years ba, financially stable pa rin ako? For the next 5 years ba, nandito pa rin ako sa work na to? Okay? So, if positive lahat ang sagot, if yes ang sagot, then go for it. Sign that contract, di ba? Wow. Yun lang po. Very practical. Ayun, so napaka-practical at saka maganda advice, no? I mean, although nandyan yung batas na yan, I mean, mas maganda na lang yung hindi mo na kailangang, find yourself, you will not find yourself in a position na magka-cancel, magka-surrender value ka para matupad yung pangarap mo magkaroon ka ng sarili mong bahay. Yes. Ayan. So, thank you again, Attorney Janet. Attorney no? Janet. Thank you, sir, Oo, and thank you, Judge I'm so Jing. proud. Grabe, dami ko natutunan. Proud prof Yeah. here. Yeah. Si sir yung prof ko sa sales. Wow. O, diba? Oh, So, resit ko difference between recto law and Maceda Oh, law. yes. Oh. Oo, kasi hindi ko na tinanong kasi nabaya. Mga feeling niya Oo. magre-recite siya ulit. Oo, correct. So again, thank you Attorney Janet at sana maumbitahan ka namin ulit dito sa People's Court. Yes po. Thank you po. Okay. Okay. At that's all for now, mga kahuntahan. Gustuin man namin, pero yun na muna talaga ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Till next time po, dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.